Ayan, okay na. So yun, Lods, mapagpalang gabi. Live tayo ngayon. Oriel Arcangel, mapagpalang gabi sa'yo. Shoutout sa'yo, Lods. Mawawala. Mawawala yung mga comment nila. Hintayin lang natin yung iba. Nawala yung comment. Parang naglolo ko itong Facebook. Wala makitang comment. Ayan, bumalik. So yung shoutout kay Jamison Javier o Hamison. Oriel Arcangel, mapagpalang gabi. Shoutout na rin sa'yo. Johnny Sarangay, shoutout, mapagpalang gabi sa'yo. Ayan, dumadami na. Yan kay paring Mac, mapagpalang gabi. Shoutout sa inyo. So, ayun Lods, marami sa atin kasing mga nagchat-chat, mga nagtatanong tungkol sa mga material na karamdaman. So, meron akong mga ibabahagi sa inyo na kasanayan na magagamit ninyo pang araw-araw at maaring makatulong sa inyo sa pamamagitan ng ilang kakayanan na ating inaral at mga kasanayan na binibigay natin sa payo sa ating mga pasyente, no, para sila ay maging maayos yung kanilang mga karamdaman. John Wick, magandang gabi sa'yo, shoutout sa'yo. So yun, abangan lang natin yung iba na mga pakishare na lang mga idol, at doon sa mga hindi pa nakapollow, mag-follow na lang sa atin para kayo ay mabigyan ng kaalaman. So ihanda nyo rin ang inyong mga panulat para ma-record ninyo yung aking mga sasabihin dito, sapagkat napakahalaga po nito mga idol, na bahagi na matutunan natin sapagkat makakatulong to sa inyo, lalong-lalo na sa inyong pang-araw-araw. At ito ay talagang inihanda natin. PJ Gabatan Kindig, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Shoutout kay Chili Mansi, Antonio Isqueta Jr., shoutout sa iyo. Docabo Jesril, shoutout sa iyo. Parahes Marvin, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Dolps Gamboa, shoutout sa iyo. Kay Renz Vlog, shoutout kay Renz Vlog. So yun, meron na tayong 21 viewers. Ayun, bumaba, nag-19. So pakishare na lang mga idol, at nang sa ganun ay may mga bahagi na matutunan ng mga nanonood sa atin. Mga mag 30 o 40 viewers lang tayo. Shoutout, mapagpalang gabi po Commander Leon. Kay Alamid Combatero, shoutout sa iyo. So yun, karagdagang kaalaman na rin sa mga manggagamot at ibang mga nag-spiritual. Kelly Nene, shoutout sa iyo. Ronel Buena, shoutout din sa iyo.
Mapagpalang gabi. So yun, 33, pwede na tayong mag-start, umaakit na. Merian Chavez, shoutout. JR Adekla, shoutout sa'yo. Ali Jan Bella, mapagpalang gabi din sa'yo. So yun mga idol, may paliwanag ko lang sa inyo. Janet Villaflor, so yun, nag-angat na. So, inaanyayahan ko kayo na pakishare po itong ating live videos mga idol, panandalian, bago tayo mag-start para maraming matutunan yung iba, hindi lang sa pag-oorasyon ng ating tinatalakay dito at itinuturo, maging sa mga kaalaman tungkol sa mga herbal medicine o unang pamamaraan. No? So ito ay mga pamamaraan na talagang makakapagbigay ng kagalingan sa inyo, lalong-lalo na kung inyong susubukan. Iba't ibang uri ng sakit ang napapagaling nito. Jerin Lauren Tipan, shoutout sa iyo. Jomel Guillermo, shoutout sa iyo. Joel Dilan, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. So, may humabol pa. Michael Salamatin, Berata, shoutout sa iyo. So, 51 viewers na tayo mga idol. So, yun. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Nawa ay nakapollow na kayo sa aking Facebook channel at sa aking YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe kayo sa Commander Leon Yeshua, Commander Leon Divine Healer sa ating YouTube channel. So dito naman po, ang gamit kong account ngayon ay second account. Dito ako nagla-live. At yung main account natin ay pakipollow na rin. No, sa mga hindi pa nakapollow sa main account natin na Commander Leon. So PJ Gabatan, Sekretong Umalay, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Len Chris Prosenya, shoutout sa iyo. Angap di sa mata mga idol lang nagpapausok kasi ako tuwing hapon sa aking kwangkong. So yun, ang kadalasan na natutunan natin sa mga manggagamot ay pag-uurasyon na aming ibinabahagi na pamamaraan para sa inyo upang makapagbigay sa inyo at makapagdulot ng kagalingan at maibsan yung inyong mga nararamdaman. So sa pagkakataong ito, hindi muna tayo sa orasyon. Pakisara nga at maingay yung patak ng ulan. Sa pagkakataong ito, ang ituturo naman natin sa inyo ay mga alternatibong pamamaraan medical na may kinalaman pa rin sa spiritual, na may kinalaman pa rin sa mga herbal medicine o mga bahagi na makikita nyo lang sa loob ng inyong bahay. So, sa kadalasan sa inyo, may mga napapansin tayo na tumataas yung init ng panahon kung minsan naman. Ayon, kay Tatay Rapi, Tony Quijano, shoutout sa iyo muna, panandalian. Ayun, sa maraming bagay na nagagamit natin pag nag-i-spiritual ay mga orasyon na nagagamit natin sa pagpapagaling ng iba't ibang mga karamdaman. Ngunit itong ibabahagi ko sa inyo ay wala pong kinalaman sa mga orasyon, ngunit may kinalaman pa rin sa ating pag-i-spiritual at mga bahagi na madali nating makita sa loob ng ating pamamahay. So, simulan natin sa sakit ng inyong ulo. Kung lagi po kayong sumasakit ang inyong ulo, lalong-lalo na pag walang pera, nakakasakit talaga ng ulo yan. So, bukod dun, yung mga laging stress, sumasakit yung sentido, tsaka yung dito sa likod, stress po yan. Isa sa mga bahagi na ipapaliwanag ko sa inyo, pag etong likod ng tenga ninyo, dito sa may bandang malalim dito, sa may ganto natin, itong malalim na to, pag yan mga idol ang kumikirot o sumasakit, yan po ay stress na. Ngunit may pamamaraan dyan, may mga pinipindot na mga point dyan para yan ay mawala. Pero ito, ang pamamaraan na ituturo ko sa inyo ay hindi mo na kailangan galawin ang iyong ulo. So ang kailangan umistorbo, bigla-biglang tumatawag. Yan ako naiinis kung kailan tayo naka-live, bigla na lang silang tatawag. Ay nako, hindi na natuto. Hindi mo maintindihan kung nananadya. Lagi nating sinasabi na bago kayo tumawag, mag-chat kayo. Kapag hindi sumagot sa inyo, ibig sabihin busy o may ginagawa. So hindi kailangan na obligado na kapag kayo ay nag-chat, obligado na replyan kayo ora-orada. No, yung buong atensyon ng buong oras namin ay nasa chat nyo lang, hindi po ganun. Marami sa ating humihingi ng tulong, marami sa ating
nagtatanong, nagpapagabay, mga ganyan. Hindi sa isang tao lang tayo nakapokus. So, yun lang mga idol, para matuto tayo ng disiplina sa ating sarili. Hindi yung bigla-biglang tatawag. Minsan, ka-accept ko pa lang, inaccept ko. Biglang tawag. Tapos magtatanong lang kung anong uri ng mutya ito. Iba to lang naman sa napulot sa ilog. Lagi na natin sinasabi, kung iyan ay mutya, may imahe kayong makikita. At buong buo, pag sinabing suso, ang itsura niya suso. Pagka sinabing iyan ay linta, talagang linta ang itsura. Hindi yung mahabang bato lang na makinis, linta na. So yun, minsan doon ako napapraning sa mga ganyang uri ng tanong. Alam nyo naman na bato lang, may hugis lang, tatanong pa kung mutya. So, hindi ka depende kasi yan, hindi basta batong mapulot mo, mutya na. So, ganun mga lord. So, yun, tuloy-tuloy tayo, Patuloy natin yung ating kapaliwanagan. Shoutout sa ating 77 viewers. So, meron tayo dito, hindi nyo na kailangan ng orasyon. Makukuha ito. Ito yung alternatibong pamamaraan na ginagamit sa Mongolia. So, napakaswerte natin dahil ito ay mga pamamaraan ng mga Chekwa na magagamit natin. Hindi puro kalokohan lang ang matutunan natin sa mga Chekwa, sa mga Inchik. Hindi puro pamiminsala lang ang nakikita natin sa ibang klaseng ugali nila. So meron din naman magaganda tayong mapupulot sa kanila kagaya ng mga tinatawag natin na Feng Shui, alternatibong pamamaraan. Ito ay pamamaraan ng mga Inchik na ginagamit pa rin nila hanggang sa ngayon, na maia-apply ninyo at pwede ninyong subukan. Kung meron sa inyo sumasakit ng ulo, kumuha lamang ng planggana ng tubig. Yung plangganita, yung maliit, yung kasya lang, basta maliit lang, pinaghuhugasan ng plato, wag yung planggana na pinaglalabahan. Maliit lang. Tapos yung planggana ng tubig, lagyan ninyo ng kalahating tubig, yung planggana. Then, lagyan ninyo ng crack tube ice. O kaya naman, yung isang bong yelo na nabibili natin na 5 piso, mahal na ng yelo, 5 piso na. Noon, inabot ko yan. 50 centimos lang yata yan nung inabot ko yan. Ngayon ay 5 piso na. So, yung malaki, chap-chapin nyo yun, durugin nyo yun. Wag naman durug na durug, then ilagay nyo sa tubig. Then, after nyo sa tubig, isawsaw ninyo doon yung inyong paa. Isa lang muna para hindi mabigla. Tiyakin ninyo na yung temperature ng tubig ay malamig na bago nyo isawsaw ang inyong paa. Pwede nyo ipagawa ito sa pasyente ninyo kapag sumasakit ang ulo at wala ng ibang pamamaraan. Isawsaw ninyo yung paa, then yung daliri ng paa ninyo, igalaw-galaw ninyo. Yung pinakadaliri ng paa. Hindi ko kasi pwedeng pakita yung paa, parang bastos yata, tignan pa gano'n. Yung daliri ng paa. Igalaw-galaw natin, na-exercise natin habang nakababad ang isa. So, ang unang-unang ilagay ninyo, kung kayo ay right-handed, sa paa ninyo, mas sanay kayo sa kamay ninyo na sa kanan ang ginagamit ninyo. Sa paa, ganun din ang lakas natin. So, iyan ay kanan din ang gamitin nyo. Kung left-handed naman kayo, yung kabila, yung isawsaw ninyong unahin. So, kung saan kayo sanay, yun ang una ninyong isasawsaw. Then, laruin ninyo. After 5 minutes, iahon ninyo yung isang paa ninyo. Ipalit naman ninyo yung isa. After 5 minutes, naman, so, pagsasabayin na ninyo yung dalawang paa ninyo na igagalaw-galaw doon. So, pwedeng 15 minutes o 10 minutes lang. Depende sa inyo, sa inyong kasanayan, hanggang sa mawala yung sakit ng inyong ulo, hanggang sa stress natin. So, marirecharge kayo doon, marirefresh kayo, then gaganda ang inyong pakiramdam kapag ginawa nyo to. So, iyan ay sa sakit ng ulo. Kung meron kayong stress, kumikurot-kurot ang ulo ninyo, yung sumasakit ang ulo na may biglaang pagkahilo na parang naduduhal dahil kayo ay high blood, so pwede yan mga idol. Pwedeng bumaba ang presyon ng inyong dugo. So makakatulong sa atin yan na kayo ay mawala ang sakit ng ulo sa pamamagitan ng pamamaraan na pagsawsaw ng inyong paa sa malamig na tubig na may yelo.
So, yun yung isang unang kasanayan na i-share ko sa inyo. Puro faith healer yung nakikita natin. Faith healer Leyte, shoutout sa iyo. Namron faith healer Adkat, shoutout din sa inyo. So, yun, puro faith healer yung mga nanonood sa atin. Sa ikalawang kaparaanan naman na gagawin natin, ito ay nakakapagpagaling ng sakit sa atay, sakit sa abdo, at naglilinis ng ating digestive system. Then, English yun ah. Huwag nyo nang ipa-spell. So, ito na lang. Yung ating kaloob-looban ng ating katawan, nalilinis nito. Itong pangalawang pamamaraan na isi-share ko sa inyo. So, yung may mga problema sa sakit sa bato, no? Bato sa bato. So, maraming problema nito. I-try ninyong gawin ito. Pamalagian. So, ito ay walang overdose. Wala itong side effect. Ito ay may isang kaparaanan na maitutulong ninyo sa inyong pasyente kapag nagtatanong sa inyo kung ano po ba ang gamot sa bato sa bato. So, isang karagdagan lang, no, mamaya may idadagdag ako na gamot na pwede nating inumin sa bato sa bato. So, Sanctuario de Mahica, good PM sa'yo. So, itong sakit sa bato sa bato na to ay matatanggal at maaalis ito. Tiyak na madudurog ang bato sa loob ng bato. So, kapag ito ay nadurog, may mga problema, may mga side effect, no, na pwedeng maramdaman ninyo kung nadurog ba yung bato sa bato. So, ano ang pamamaraan ng gagawin natin para madurog ang bato sa bato? So, kumuha kayo ng isang kutsara, no? Isang kutsara, yung talagang hindi kutsarita, kutsara na. Then, patakan ninyo ng olive oil. So, pagpatak ng olive oil, magpatak kayo ng half of lemon. Basta yung kasya lang doon, ilang patak. So, then, inumin ninyo yun. Ginagawa ito sa umaga habang wala pang laman ang inyong tiyan. So, tatandaan natin, sa umaga ito ginagawa habang wala pang laman ang inyong tiyan. Then, pamalagian ninyong gawin ito, araw-araw ninyong gawin ito, itong isang kutsara ng olive oil at yung pinatakan ng lemon, pamalagi tuwing umaga. Gawin ninyo to, lagi nyong ipatak dun sa isang olive oil, then inumin po ninyo. At makakabuti ito sa mga may sakit sa atay, may sakit sa abdo, at yung may mga sakit sa mga bituka. Malilinis po kayo nito. So talagang parang ang inyong katawan ay na-reset kumbaga. So wag yung tigilan hanggang hindi kayo gumagaling. So yun yung recommendation ko dito. Wag yung tigilan hanggang hindi kayo gumagaling. Anong magkano? Ligaya factor. Alin po yung magkano? Ang tinuturo po natin dito yung pamamaraan na inyong gagawin. At sa aking panggagamutan, hindi po ako nagpapabayad. Alam nyo yan. No? So, ito ay sineshare ko sa inyo upang matutunan ninyo. Kasi nag-comment si Ligaya Factor, magkano? Alin po ang magkano? Ito po ba? Di ko po alam. Itanong ninyo sa palengke o kaya sa Mercury Drugs kung magkano yung olive oil. Huwag po sa akin. Hindi ko po alam kung magkano yan. So, hindi lang yun. Nakakapagpapayat din po itong gagawin ninyo. Kasi, ang mga kolesterol sa loob ng ating katawan ay unti-unti niyang sinusunog. Paks po ito. Paks. So, kahit ito ay itanong natin sa mga doktor, ito ay alam din po nila. Subalit yung iba hindi nagsasabi dahil kumikita sila sa recommendation, no? Isang recommendation lang, pumirma lang sila, dalhin mo sa Mercury. Sabihin mo yung pangalan ni doktor na ganito o kaya sa gamot sa ospital kasi meron silang mga tindahan ng mga gamot doon. So kumikita sila doon eh. Kaya yung mga ganitong pamamaraan ay hindi tinuturo ng mga doktor. Pero hindi naman lahat. Hindi naman nila lahat ko, pero karaniwan, no? 70% sa mga doktor ay hindi magtuturo sa inyo nito, kahit na ito ay kanilang nalalaman. Dahil tandaan po natin, lahat po ng mga gamot ay nanggaling sa herbal medicine. Sa kalikasan niya nanggaling. Wala silang sariling medisina na ginawa ng himala ng siyensya. Lahat yan nanggaling sa herbal meds. Kaya
Ewan ko kung bakit galit na galit sila sa mga manggagamot at albularyo. Baka hindi na sila kumikita. No? So, ito ay inumin natin tuwing umaga habang wala pang laman ang ating tiyan. So, marami siyang bahagi na maitutulong sa inyo. Ngayon, kung gusto nyong kaibahan pa, ito itinuro lang din sa akin nung ako'y nagkaroon ng problema sa kidney, bato sa bato. Nakakala ko ay mamamatay na ako ng 2 araw, hindi na ako bumabangon. Then kahit nga sa kay Mrs. nagpaalam na ako noon. Nasabi ko siya na yung bahala, siya na yung magpatuloy. No, sa aking gamutan, naturuan ko naman siya. Naghabili na talaga ako sa kanya. Then talagang hindi lang ako pinabayaan ng Diyos, pinabangon pa ako. No, ang ngayon, nakakausap niyo pa. So ito ay mas unang pamamaraan na ginawa ko kaysa dito sa olive oil. So pwede ninyo tong pagsabayin nyo, may mga bato sa bato. Yung olive oil, gawin niyo sa tuwing umaga pag wala pa kayong kain. Then gawin nyo naman sa pamalagian ninyong iinumin. Ito naman, i-search nyo sa Google kung ano yung tinatawag na sampalok-sampalukan. Bunutin ninyo yung sampalok-sampalukan na tinatawag na yon, kasama yung kanyang ugat. Siyempre, huhugasan ninyo bago nyo ilaga. Lahat yan lahat. Kasama ang ugat, kasama ang katawan, kasama yung kanyang mga dahon. So, ilalaga po ninyo yun at saka ninyo inumin na gawin ninyong tubig sa araw-araw. Siguradong madudurog ang kidney stone po ninyo. No, hindi yung kidney nyo ang madudurog. Ang madudurog yung bato sa inyong bato. So, pag pinagsabay ninyo itong 2 pamamaraan ninyo, madibilis na matutunaw yan. So, may sakripisyo dito. Meron tinatawag na aray o meron tinatawag na sakit kapag ginawa ninyo to. Once na madurog na ang bato sa bato, huwag nyong iisipin na magiging likido ito. Huwag nyong iisipin na ito ay matutunaw. Hindi po siya matutunaw, madudurog. Pag sinabi natin na madudurog, ibig sabihin, nandyan pa rin siya, ngunit magiging maliliit siya na parang mga buhangin. So kapag iyon ay dumaan sa tubo ng isang babae o isang lalaki, so alam na nyo na kung anong tubo yung tinutukoy natin. Sa loob ng maselang bahagi ng ating katawan, meron tayong tinatawag na tube o tubo. Doon dadaloy papalabas sa pamamagitan pagsabay sa inyong pag-ihi yung mga bato na nadurog sa inyong kidney stone. No? So, kapag iyan ay nadurog, unang-unang lalabas sa inyong maselang bahagi ng inyong katawan ay dugo. Kapag may naramdaman kayo na lumabas na yung dugo, hindi naman madami, huwag kayong matakot. Pag may lumabas na dugo, ibig sabihin, napupunit na yung daanan ng inyong tubo. Then, mahihirapan kayong umihi. Kapag mahirap na umihi, dahan-dahan nang lumalabas yung mga nadurog na bato at nasusugatan o nagagasgas yung ugat ng inyong ari. Kung saan lalabas yung likido ng inyong ihi kasabay ng mga batong nadurog. So, kapag nangyari yon, tandaan po natin, normal lang na masakit ilabas yun. Walang problema doon. Ngunit kung hindi nyo na po kaya, pwede kayong magpadoktor. Kasi may mga taong tinatawag na matindi ang pagtitiis. No? Yung mga taong nakakapagtiis sa mga sakit. At ipaliwanag ko lang sa inyo na kapag lumabas ang mga nadurog na to, na mga bato, mas masakit pa to sa break-up ng girlfriend mo. Yun lang po. Mas masakit pa ito. Talagang baka kumapit kayo sa sampayan at lumambitin sa sobrang sakit. Masakit po talaga kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na durugin mo ng pinong-pino at magkakasinlaki para hindi ako mahirapan. Kung ano yung madudurog, yun ang lalabas. Kung gaano man kalaki yan, kailangan mong tiisin. Pero pag dinala ka sa ospital, hindi ko rin alam kung anong pamamaraan nila. Siguro, baka i-dextrose ka sa sobrang sakit niyan. Kung tatanungin nyo ako kung nakamamatay to, hindi po. Hindi nakamamatay ang sakit. Ang importante, madurog. Kesa naman po kayo ay ma-radiation. Yung, hindi ko alam kung anong tinatawag dun. Dudurugin yung kidney sa ospital. Operahan? Hindi opera yun. Radiation yun na parang ano eh.
Hindi. Katulad kay Moy. So, ayun, mas masakit na yung gastos, mas masakit pa yung pagpapa-ospital. Ngunit kung kayo ay ma-hospital dahil sa paglabas ng mga matatalim na nadurog na bato sa inyong bato, okay lang. Kasi hindi gaanong yun, mapanganib. Ang pinakamapanganib sa lahat ay hindi lumabas at hindi madurog ang inyong bato na mag-cause ng uri ng kamatayan sa isang tao. No, mawawasak ang inyong kidney. Kapag nawasak ang kidney ninyo, oo nga, may transplant naman, pero ang transplant, sabi ko nga sa inyo, habang buhay kayong gagastos dyan. Naka-maintenance na po kayo dyan no, sa transplant. Kaysa naman dito sa pamamaraan na tinuturo ko, masakit, pero after nyo mailabas yon, ginhawa. Pero matagal pong gumaling yan dahil ang loob na napunit ng mga sugat sa loob ng ating katawan, sa loob ng ating tube na tinatawag, dun sa ugat na dinadaluyan ng ihi natin, kasama nung mga batong nadurog, iyan ay matagal gumaling. So magsasuffer kayo at magsasakripisyo kayo ng sakit. So ganun po talaga, hindi ako nananakot, totoo lang po ang sinasabi ko. Sa mga nadurog na dyan yung mga kidney stone, alam nyo yan kung gaano kasakit. Daig nyo pa yung nabalisaw-saw, takbo kayo ng takbo sa CR, at maya kayo naiihi, konti lumalabas na sang hapdi-hapdi. So, ayun, sino-sino nakaranas na dito, magkaroon ng gonorrhea. So, sa tingin ko, same lang yung sakit. No, yung gonorrhea, alam niyo na kung ano yan. Sakit yan sa isang babae na nakukuha ng mga malilikot na lalaki o malilikot na babae na hindi nakokontento sa kanilang mga kapareha. Ito yung sakit na nakukuha sa lansangan o kaya sa mga bar. No, yun po yung tinatawag na gonorrhea. So, kapag nailabas nyo na yan, yun, ginhawa na. Dako naman tayo dito sa ikatlong pamamaraan na ituturo ko sa inyo. Sa sakit ng mata, hindi nyo po kailangan ng kung ano-ano. Pero, merong pamamaraan kapag sumasakit ang inyong mata. Kapag kapuyat kayo na sumasakit ang inyong mata, ang sagot lamang po dyan, alam nyo na, matulog kayo at magpahinga. Kapag sumasakit po kasi ang ating mata, may dalawang klase ng sintomas yan. Either na may sakit ka sa loob ng katawan na may epekto sa iyong mata o may problema ka naman sa iyong ulo. No, kapag sa iyong paningin pala, hindi pala ulo. Kapag naglalabo na yung mata ninyo, kadalasan ng pagsakit ng inyong ulo, bagay na bahagi na nangyayari sa akin sa ngayon. Siyempre, hindi po tayo pabata. Hindi ko man sa inyo sabihin yung edad ko, kahit nasabihin ko o hindi, ganun pa rin. Lahat tayo, isa lang ang kakahantungan natin. No? Pagtanda. Wala namang pabata. Pero lang dun sa mga tao na talagang isip bata. So, yun. Isa pang babahagi ko dyan, kung kumikirot ang inyong mata, nanlalabo, magbasa kayo ng towel ng malamig na tubig galing sa rep. Basain nyo, then ilagay ninyo dito sa inyong mata. Patong nyo lang dito. Yun, giginhawa yun. Pero, hindi magbabago yung pangyayari. Hindi mababago. Kung malabo ng mata nyo, malabo talaga yan, pero may iwasan nyo yung pagsakit. Lalo na dun sa, pag sumakit kasi mata, sumasakit ang ulo, dama yan. So bagay na laging nangyayari sa akin, lalo na pag nagdadrive ako. Kaya ako, pag gabi, maingat na ako mag-drive. Kasi yung mata ko, hindi naman malabo. Malinaw pa rin. Lalo na pag malayo, napakalinaw. Pero pag malapit, malabo. Pag nagbabasa lang naman yun. So, etong isang pamamaraan na to, ang gagawin naman ninyo, etong ating kamay. Ang gagawin ninyo, meron ditong point. No, ito. Pindutin nyo lang yan. I-massage ninyo. Tandaan natin kung saan yung point dito. Meron tayo ditong mapapansin na parang duktungan ng buto. Yung joint, ayan o. May joint tayo dito. Ito yung tagos niya, no, mga lods. Ito yung joint. Yung kabila ng ating joint, itutok mo yung daliri mo sa kabila ng ating joint. Ayan. Masasalat mo yung joint ng inyong daliri. Ikot-ikutin mo yon
mararamdaman mo dyan parang namamanhid. Ngayon, ang nararamdaman ko, kapahabang ginaganto ko to, try nyo, sabayan nyo ako. Gumiginhawa ang inyong paningin. Diin ninyo mga lods kung magagawa nyo ng tama, liliwanag ang inyong paningin. Try nyo, sabayan nyo ako. Etong joint na to, yan, kapain mo dito. Iganyan mo yung kamay mo, ganyan. Kapain ninyo dito. Pag nakapa nyo tong joint na to, ayan, yung gumagalaw, mararamdaman nyo medyo parang masakit ng konti. Ibig sabihin niya, pag masakit ng konti, may problema na kayo sa inyong paningin. No, may problema na sa inyong mata. Kailangan nyo na magpatingin sa doktor at magpasalamin. Kung gusto nyo, ako ayoko magpasalamin. Kaya, ito yung therapy na ginagawa ko. So, itong, ganyan nyo lang yung kamay nyo, ulitin ko, itong joint ng kamay natin sa hintuturok. Ilagay mo yung kamay mo rito. Habang nakabaluktot na ganyan para masalat mo. Kasi malalim yan. Then pag ibinuka mong ganyan, mararamdaman mo, tutulak yung daliri mo palabas. Ibig sabihin, joint yung napindot mo. Diin mo, i-massage mo. Iikot-ikot mo, papuntang kanan, papuntang kaliwa, okay lang yan. Pero after mo yan i-massage, yan, nararamdaman ko na kung ano yung epekto sa aking mata. Kayo, may nararamdaman na ba kayo? I-comment nyo dyan. Hindi pa yan. Ito pa lang ang ginagalaw natin, pero meron na akong pagbabagong nararamdaman. Tricks Kenneth, patambay po, Commander. Okay po, sige, tambay ka lang. So, habang minamassage nyo yan, mararamdaman nyo na pa kung hindi nalingingilo, parang namamanhid, pero lumiliwanag yung paningin ninyo. So, dito yan para yan dito. Yan, massage mo. Tapos, hawakan mo ng, ano ba to? Yung pang thumbs natin na daliri, pang thumbs up. Hawakan mo din, papunta rito. Ayan. I-massage nyo papunta rito. Ako nararamdaman ko na ano yung mata ko. Lumiliwanag. So, sanayan lang to Pagkasanay kayong ginagawa ito, makakaramdam kayo ng liwanag. So, ginagawa ko to ng halos, minsan nakakalimutan ko. Ayan, mararamdaman nyo parang namamanhid. I-massage nyo lang dyan. Ikutin natin ng 10 times para may koryo kayong ginagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, slides. Ikot ulit. 10 ulit. Then, pag naka-10 kayo, i-slides ninyo papunta rito sa ating hindi liit. Yan. Gusto nyo, pag ganyan-ganyan nyo, mararamdaman nyo yan. So, kung meron kayong pagbabago sa inyo ngayon habang ginagawa nyo yan, habang nanonood kayo, i-comment ninyo dito kung lumiliwanag ang inyong paningin. Meron tayo ditong ika-4. Ito naman po dun sa mga sumasakit ang tuhod. Kung kayo ay mataas ang inyong uric acid. Di ba pag mataas ang inyong uric acid, kuminsan binabalakang. Yun nga pala, no, sa mga binabalakang, isa yan. Yung balakang natin, pag laging kirot ng kirot, hindi naman kayo pagod. Isa yan sa mga sintomas na may mga sakit sa kidney. So, o kaya naman, mataas ang inyong uric. Sumasakit lagi ang inyong kasukasuan. Uric acid dyan. Laging parang naduduwal sa umaga na parang maasim na lungad ng bata na tinatawag natin. Iyan ay uric acid. Ngayon, ano yung pamamaraan na gagawin natin? Lalong-lalo na doon sa mga merong tinatawag na arthritis o arthritis. No? Yung may tinatawag na arthritis o arthritis at laging sumasakit ang inyong tuhod, kung maaari po lamang ito yung inyong gawing ano. Pakipatay muna yung cellphone ninyo dyan, baka ma-restrict ako rito. So, kapag ang inyong nirarayuma kayo, ang inyong tuhod ay sumasakit o kumikirot, o kaya naman tuhod ninyo, mataas ang inyong uric acid, kumikirot, ano, ito yung para pamamaraan na inyong gagawin, mga idol. Kumuha kayo ng paper towel. Kung walang paper towel,
kahit yung towel na lang. Face towel, pwede po yun. Yung face towel na yun is isawsaw ninyo sa alcohol. Tandaan po natin, sa alcohol isasawsaw, baka kung saan nyo naman isawsaw. So, pag sinawsaw nyo na sa alcohol, kuhanin natin, hanguin natin na ganyan. Lagyan natin ng Vicks itong ibabaw. I-rub ninyo dito sa ibabaw, yung Vicks. No, i-rub ninyo. Then, kapag naikalat nyo na yung Vicks dito, sa ibabaw, itapal ninyo sa inyong tuhod. No, itapal nyo dyan. At mararamdaman ninyo na dahan-dahang giginhawa ang inyong pakiramdam o ang inyong tuhod. So, ang kailangan nyo lang ay alcohol, paper towel o face towel. Kung walang paper towel, face towel, pwede na yon. At lagyan nyo ng Vicks din. Itapal ninyo sa inyong tuhod. Yan ay giginhawa. Sa mga may arthritis dyan na ayaw pang umamin, na sila ay tumatanda na, so pwede nyo yung gawin. Then, meron pang isa na karagdagan na ibibigay ko sa inyo. Ito ang lagi kong ginagawa. Kung ang ngipin ninyo ay sumasakit at laging may butas, may mga pamamaraan dyan. Kung ang butas niyan ay maliit pa lang, ito ang unang pamamaraan na gagawin ninyo. Yung sinasabi nila na sa ngipin daw, kapag sumasakit ang ngipin, sipilyuhin ninyo, mawawala daw ang sakit. Minsan gumagaling, minsan lalong sumasakit. Bakit? Bakit lalong sumasakit ang ating ngipin kapag may butas na sinipilyo ninyo? Unang-una, nasusundot yung ating ngipin, yung butas ng ngipin ninyo. Ikalawa, bakit lalong sumasakit? Lalong nag-aalburuto yung mga tawag dito, yung sa ngipin, bakterya. Yung mga bakterya lalong nag-aalburuto kapag nalalagyan ng Colgate. Hindi naman po kasi sila namamatay dyan ura-urada eh. So lalo silang magkakagulo, lalo nilang kakagatin yung inyong namamagang gilagid. Actually, hindi naman talaga sumasakit ang ngipin eh. Lagi lang natin sinasabi, masakit ba ngipin mo? Pero kung tutusin, ang ngipin, wala naman pong sumasakit talaga ng ngipin. O isipin ninyo, yung buto, masakit ba yung buto? Di ba hindi naman po masakit ang buto? Yung kuko mo, try mo. Kurutin mo yung kuko mo. Wala kang mararamdaman. Kasi, ang ngipin at kuko natin bahagi ng buto. So, paano sa magiging tinatawag na sumasakit bang ngipin mo? Oo, sumasakit ngipin ko, ganyan. Hindi po sumasakit ang ngipin natin. Dahil may bakterya na naninirahan dyan habang sinisira ang inyong ngipin, naaapektuhan yung inyong gilagid o yung ugat na nakakapit doon sa ngipin. Dahil bakterya siya, pag kinagat niya, nakakagat din niya yung mga maliliit na ugat na nakakapit dun sa inyong ngipin, so nagkokos ng pamamaga o na-irritate yung inyong gilagid. So ang namamaga ay gilagid natin, kaya nasasabi natin na sumasakit ang ngipin. Hindi po yun, yung gilagid natin na sumasakit. So kapag sinipilyo ninyo yan, kapag yan ay namamaga, lalong mamamaga yan. At then yung mga bakterya lalong na-irritate sila, lalo silang nagkakagulo. No? Lalo nilang kakagatin at kakainin yan, kaya lalong sasakit yan. Kaya nga po napapansin ninyo, kapag may butas ang ngipin mo, napasakan ng kanin yan, di ba ang sakit-sakit? Kasi yung kanin na nakabara doon, ang laki kanin o ano man yan na sumingit sa ngipin mo, yung bagang mo naapektuhan. Naapektuhan yung bagang ninyo dahil kung, halimbawa, maga na, daganan nyo pa yung maga, di ba masakit kapag dinaganan yung namamaga? So ganyan din po sa ngipin. Then, ang nangyayari niyan, kapag sinipilyo ninyo, lalo siyang namamaga. Ano ang dapat gawin? Ang pamamaraan na ginagawa ko dyan, kung kayo ay sanay sa sili, lagyan nyo ng buto ng sili. Kung sanay kayo, pwede nyo gawin yan. Kung hindi naman kayo sanay, ito ang gawin ninyo. Kapag nasa kaliwa ang sakit ng ngipin natin, sumasakit na ngipin, nasa
kaliwa. So, hanapin nyo lang itong palasingsingan. Itong may singsing na to. Then, kumuha kayo ng goma. Huwag nyo ditong itatali. Masakit yan kapag dito. Kasi habang ginagalaw ninyong ganyan yan, masakit yan pag nagagalaw. Dito nyo itatali yung goma. Dito. Huwag nyong idadamay naman itong kuko. Masakit kasi yun mga idol. Kailangan pag nagtali kayo ng goma rito, mahigpit na mahigpit, masakit na masakit. Bakit? Once na etong ating daliri na to, yan, kahit tanong nyo sa mga doktor na sa may mga ugat, alam nila yan. Itong ugat na to, diretso to sa ating gilagid. Yung mga ugat na nakakonek dun sa ngipin natin, diretso ito. Nakadiretso yan. Kaya pag namanhid to, mamamanhid na rin to. Kung ano nararamdaman nito, may kasabihan na sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So, ibig sabihin buo, kabuuan, kapag ka masakit ang iyong kalingkingan. Kaya, kapag ito ay sumakit, magtatalo. Madadaig ng sakit nito, yung sakit ng inyong ngipin. Totoo yan, try ninyo. Lagi kong ginagawa yan. Tali ang goma rito, huwag matatamaan ng kuko, huwag matatamaan tong duktungan. Masakit yan, kailangan nasa gitna lang siya. Then, mahigpit na mahigpit. Habang tumatagal, nangingitim ang inyong kuko, ang inyong daliri o nagiging kulay violet, okay lang yun. Tiisin nyo. Masakit na masakit to, pero mararamdaman ninyo, masakit ito, pero nawawala to. Mas nagiging mas masakit to eh. Inaagaw niya yung sakit na nararamdaman ninyo na nalilipat dito. Totoo po yun, giginhawa talaga. Pero okay lang, sa akin, mas okay lang na sumakit to kaysa sa ngipin. Kasi pag masakit ang ngipin ko, parang galit ako sa buong mundo. Ayaw ko ng kausap. Kasi pag masakit ang ngipin mo, lahat na, damay na. Pati trabaho mo, sira na. So, kapag ito naman ay naging manhid na, after nung sakit na mararamdaman ninyo, mamamanhid yan. Pag inipo mo dito, wala ka na maramdaman. Pero masakit yun, mga idol. Pag namanhid na siya, sa tingin mo, magaling na yung sakit ng ngipin mo, tanggalin mo na yung goma. Hayaan nyo lang ng kulay itim siya o kulay violet. Babalik yung kapag bumalik na yung dugo. No? So, yun isa sa mga pamamaraan. Pero, kapag lagi nyo yung ginagawa at naging immune na, nasanay na ang inyong sakit sa inyong ginagawa, hindi natatablan. Kapag ka malalang malala na talaga yung sakit ng inyong ngipin, baka ipabunot nyo na yan, mas mainam pa. So, hindi lahat nagpapabunot, takot yung iba sa karayom. So, yun yung masasabi ko sa inyo na pamamaraan na ginagawa ko. Kapag naman, hindi na kaya dito, hindi na kaya, halimbawa, hindi na kaya ng tanggalin yung sakit ng ngipin nyo, ito yung gamitin ninyo. So, pasensya na kung natagalan, hinanap ko pa. Kasi tagod-tago. Wala po bang orasyon sa sakit ng ngipin? Hindi lang po hindi lahat ng sakit ng ngipin natatanggal ng orasyon. Ang gagawin nyo doon pag orasyon, pupuno yung baso, yung tubig, pupunuin nyo yung bibig ninyo habang nag-orasyon kayo. Sabay, ibubuga ninyo. Yun yung pamamaraan. Pero hindi naman lahat yung kayang kunin. Bakit ba puro na lang orasyon yung inaano ninyo? Sinasabi ninyo, hindi lahat ng bagay ay kailangang i-orasyon natin. Tinuturo dito, alternatibong pamamaraan. Kaya nga sabi ko kanina, bagong start ang video, wala munang orasyon. Nasanay lang kayo sa orasyon. Kesa sa mag-orasyon kayo, magbiblia na lang muna kayo. So yung iba, kaya kinakain yung ating kukote, dahil puro na lang tayo kapangyarihan. Dan yung iba, piling malakas, pangalan, master, kabata-bata pa, maestro, akala mo, samantalang nangihingi lang ng mga orasyon yung mga yan. Nung naipon yung orasyon, pinalitan yung pangalan, master. Kabata-bata pa lang, master na eh. Daig pa yung ano eh. Daig pa yung mga lehitimot sa spiritual talaga. So yan, hindi lahat ng ano sa masasabi natin. Puro orasyon. So, bukod dyan, ito ang gamitin ninyo. Ang tawag dito ay toothpaste drop.
Ang gagawin ninyo dito, kumuha kayo ng maliit na bulak, suksok nyo rito. Pag nabasa yun, ilagay nyo sa loob ng inyong ngipin. Tiyak, 100% gagaling. 100% yan, totoo yan. Ito yung hanapin ninyo, oh. Tawag dito ay tooth-ace drop. So, sa Lazada meron, sa Mercury meron. Pabili kayo yan. Ako, hindi ako nawawalan nito. Kasi kapag kumikirot yung ngipin ko, yan ay mabisa lamang doon sa mga may butas ang ngipin. Sasalpakan ninyo, lagyan nyo ng bulak, isalpak nyo dan. Puputok yung inyong ngipin, mabibiyak yun. Pag nabiyak yun, tiyak yun, wala nang sakit. Wawasakin kasi niyan susunugin niya. Ako naman, pag wala pang butas ang ngipin, medyo kumikirot na singitan, nagkaroon ng tinga, kumain ako ng baka, karne, ganyan. Ang gagawin ko, papatakan ko yung tubig. Imumumog ko siya, tsaka ko ibubuga. Kaya lang, napakahapdi yan sa dila, napakaanghang yan, mentol yan, pero mundato putipot malayuang. Ang haba naman. Meron po, Master Sardines. O kita nyo? Tawa siya eh. Tawa si Mundato. Meron daw po, Master Sardines. O kita nyo? Tawag nila sa mga ganyan, Master Sardines. Diba? Totoo naman eh. Pansin nyo yun? Napapanood nyo ba yun? Akala mo kung sinong magaling na samantalang nung nakaraan taon, nangihingi pa ng orasyon yan. Utragis ngayon, master na eh. Akala mo kung sinong mga magagaling na mga magturo. Pagdating ng pag matigal po yan, tatawag-tawag yan, hihingi ng tulong yan. Dapat yan yung mga pinagkukulam eh. Para malaman natin kung master talaga eh. Parang si Ozzy, nakulam daw. No, paano makukulam kung master ka? Ibig sabihin pag master, nasa iyo na lahat. Meron bang ganun? So, ayun. No, yung pamamaraan na yan ng mga tinuro ko sa inyo. Yung sinunog na bao, pwede rin po yan, yung sinunog na bao sa sakit ng ngipin. Tama yan bro, yung sinasabi mo. Ay, mga idol yung sinunog na bao ng niyog, sabi ni Edwin Cantor Cañeda, yung sinunog na bao ng niyog, yung pawis po nun, Commander, gamit ang bulak, siniksik sa may butas ng ngipin, talagang tanggal ang sakit. Totoo po yun, parang tooth-ace drop yun. Ito, sabi ni Len Chris Proxina Behante, totoo po yun, Commander, hahaha. Tingnan nyo, natawa. Napapanood nyo yun, Hindi ko nababanggitin yung pangalan kung sino yan. Batang-bata eh. Master. Hanip, sana all. So, ayun. Yun lang masasabi ko. Kay Tetragrammaton Vlog, shoutout sa'yo. Emil Colado Ginakaran, shoutout sa'yo. Cholo Loco. Rodrigo Acohedo. So, yun, shoutout sa inyo. Sa inyong lahat. So, ayun, yung mga inano natin, mga idol, yung mga, ba to, papansin tong si Tetragrammaton, paulit-ulit. Paulit-ulit yung comment niya. Sa comment lang, kanina ko pa napabasa, nahihilo ko sa comment mo, pinaulanan mo na eh. John Gaurano, shoutout sa'yo. So, yun yung mga pamamaraan na tinuro ko sa inyo. Pwede nyong gawin yan. Ang dami mga pamamaraan, lalo na sa mga sakit sa kidney. Kung ngayon mo pa lang napanood yung video, balikan mo na lang yung video sa umpisa. Para malaman nyo kung ano ang mga pamamaraan na pwedeng gamitin ninyo. Kagaya sa mga binanggit ko, at lalong-lalo na etong kaninang isinare ko sa inyo, yung isang kutsara ng olive oil tsaka ng half of lemon. Sa mga may mga bato sa bato, ito ay dumudurog talaga ng bato. Kagaya nga lang ng sinabi ko, yung paglabas ng mga nadurog na bato ay nakakahiwa o nakakasugat ng tube o tubo ng ating maselang bahagi ng katawan. So, ayun. Medyo masakit, medyo mahirap, pero tiis lang. Kesa naman tayo ay ma-hospital at tayo ay
Oh, isa pa to, yung sabi ni Aldin Sorianosos Delpin. So, ang dami nagbibigay ng idea sa atin. Dahon ng bayabas, isa na sa nakakagamot ng ngipin. So, ano yung pamamaraan? Sabihin mo, Aldin, kung ano yung pamamaraan para alam nila. No, so, ano yung gagawin sa dahon ng bayabas? So, kagaya yung kanina nag-comment sa bao. Yung sa bao na yung pawis nun, inilalagay sa bulak. Totoo yun, yung sa bao na yun. Ginagawa ko rin dati yun, pero pagka magang-maga na talaga, hindi na siya tumatalab. Pero pagka bago pa lang mamaga, hindi pa namamaga, masakit lang, pwede yan. Pero pag magang-maga na talaga, toothpaste drop na ang gamitin ninyo, no? So, ito, yung pinapakita ko nito. Hindi po ako nagko-commercial. Wala namang ambag sa atin to na bayad. Kaya lang, gusto ko lang ibahagi sa inyo dahil itong toothpaste drop ay napaka bisa sa sakit ng ngipin. Ayun, yung kinakaskas Rodrigo Acohedo, yung kinakaskas po na balat ng malunggay, pwede sa ngipin na masakit. So, yun, siguro ibabara. Meron pang isa na pamamaraan. Ayun, sinabi ni Giovanni Makabuhay. Alam nyo po ba yung Makabuhay? Ito yung ginagamit nila na dinidikdik, iniinom, then pampalaglag. So, yan, sinabi ko lang yan kasi ginagawa nila. Hindi ko sinasabi magpalaglag kayo, kasalanan sa Diyos yun. So, kung kayo ay gagamit nito, ang gawin ninyo, yung Makabuhay yung katas nun, pag nandito ang masakit sa kanan, ang papatakan ninyo yung mata nyo sa kaliwa. Sinungaling ako kung hindi yan epektibo. Napaka-epektibo niya, kaya lang, Diyos ko po, 2 days na, ang pait-pait pa ng panlasa mo. Tignan nyo, dito nyo yung pinatak yan ha, pero nandito yung sakit, gagaling. Pero ang pait naman talaga sa panlasa. No, mga idol. Panyawan. Hindi ko alam yung panyawan eh. Kung alam nyo, mga lods, yung panyawan daw. Maraming pamamaraan, alternatibong pamamaraan sa sakit ng ngipin. So, yun ang isa sa mga masasabi ko sa inyo. Yung Makabuhay, napakabisa niyan. Is 100% yan. Pag pinatak mo yung katas dito sa mata mo, yung basta sa, pag masakit ay kanan, sa kaliwa mo ipapatak. Yan yung sa Makabuhay. Yung talampunay, bihira makita yan, Lods, si Carlo Oñate. Yung talampunay, bihira. Alam niyo po ba yung talampunay, mga Lods? Yan yung parang yellow bell na nakabaliktad. Yan yung ginagamit nilang drugs. Nilalaga, tapos iniinom. Pero bihira ang nakakaligtas niyan. Yung mga nagdadrugs ng talampunay na yan, kung makaligtas man, baliw. Kung hindi naman, patay. Inilalaga yan sa probinsya, tapos iniinom nila. Ewan ko kung ano nakikita na itong mga to, bakit ginagawa yan. Yung base sa isang pag-aaral na ginagawa ko sa mga herbal medicines, na iyan ay talagang isang uri ng drugs kapag iyan ay inilaga at ininom. So talagang hindi lang hilo. Pero pag ginawa mo yan, ibig sabihin sawa ka na sa buhay mo. Dahil bihira ang nakakaligtas dun. Siguro mga 3 inuman eh. Mga 3 days kang nagiinom nun. Ang katumbas ng kamatayan o kaya pagkabaliw. May ginamot kasi ako na uminom ng talampunay na ibalik ko sa normal. Tapos yun, tinanong ko, nasasaniban daw ng masamang elemento, sabi ng magulang. Tayo naman, di na tayo maluloko dyan. Alam natin kung material ang sakit ng tao o nasasaniban talaga. Kung ano-ano sinasabi. So, ang ginawa ko, Rodrigo Acohedo, nakakabaliw yan, Lods. Totoo po yun, nakakabaliw yun. Kung di naman, nakakamatay. So, yun, wag ninyong itetik o itry na ilaga yan. Pag iyan ay ininom ninyo, hay na hay kayo niyan, para kayong sinasaniban. Yung kasi ginamot ko, lagi daw siya nakakita ng demonyo. Pero nung nakikita ko nga, dahil nga alam namin yan, sa pagtatawas pa lang, sa mata pa lang ng pasyente, alam na namin kung nagsasabi ng totoo o hindi. Kung nasasaniban man o nagsasanib-saniban lang, o nababaliw na. Alam namin yan. So, yun, nung nakita ko na epekto ng drugs yun sa kanyang mentalidad, nagkaroon na ng epekto. So, may pamamaraan ako na ginawa doon na siya ay gumaling sa loob lamang ng 1 linggo. Pero sacrifice yun, mga Lods. Isa na dyan yung pagbababad ng tao sa drum ng 1 oras.
Kung may mga ganyan na tao, isa sa pamamaraan na bibigay ko sa inyo, hindi ko bibigay lahat ng pamamaraan kasi napakadelikado. So, isa sa pamamaraan dyan, lalagyan nyo ng tubig na may yelo yung drum, ibababad ninyo yung tao ng nakalitawang ulo. Yung buong katawan niya, hayaan yung lamigin lang ng lamigin. Lalamigin yun, iiyak yun, magmamakaawa na iahon yun na siya. No, magmamakaawa yun na iahon nyo na siya, pero wag nyong iaahon hanggang hindi tumatagal ng 1 oras. Yelo lang ang katapat nyan. Pero, may ibang pamamaraan pa. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung ano yung ibang pamamaraan dahil delikado yun. Baka mamaya ma-disgrasya yung pasyente kung hindi kayo sanay sa ganung mga kapamamaraanan dun sa ibang karagdagan ay ano ko sa inyo. So, iyon ay kayo na lang ang bahala na gumawa ng kapamamaraanan na yun. Sinasabi ko sa inyo, lalamigin yun. Basta sinabi ko sa inyo, lalamigin yun ng sobra, pero huwag nyong patatagalin o lalagpas ng 1 oras dahil delikado yung temperatura. Yung ibang pamamaraan pa, nakaragdagan doon sa pagbababad sa tubig sa drum na may yelo, basta lalagyan nyo yun, tignan nyo yung temperatura na parang kayo, pag nilagay nyo kamay nyo, lamig, talagang malamig. So, yung buong katawan nun, ibababad nyo sa drum para masaulian yun. Pero, may bukod pa sa pamamaraanan, meron pang iba na kasama yun. Isa pa lang yun. Kapag ka nabaliw sa drugs, yun isang pamamaraan na ginagawa ko na nakakatulong makarecover ang pasyente. No, sa pagpababad nyo pa lang sa drum, habang nakababad siya, nasasaulian yun. Mararamdaman nyo na parang bumalik sa dati, okay na siya. Pag inahon nyo sa drum yun, kung ano-ano na naman ulit pinagsasabi. Totoo yun mga idol, ganun. Parang babalik siya sa dati. Kasi yung epekto ng drugs sa katawan ng tao, nandun pa rin. Isa pa sa pamamaraan kapag ka ang tao ay nabaliw sa drugs, ehersisyo. Para yung sakit o yung tinatawag na yung drug sa loob ng katawan, pag pinagpawisan, ay lalabas. So, kailangan pinagpapawisan, ehersisyo. Pero kapag yan ay nanggaling sa pagbabad sa tubig, huwag nyo munang pag-exercisein. Kasi, namamanhid pa ang buong katawan yan. So, yun yung isang pamamaraan. Kaya alam ko yung sa talampunay na yan, kapag yan ay pinainom sa isang tao, ang mangyayari sa kanya, kung hindi mababaliw, ay kamatayan. Kaya, wag na wag ninyong ititik yan o itatry yan. Kasi iyan ay hindi nakakabubuti kahit kanino man. Bihira ang nakakaligtas dyan. Kung makaligtas ka man at hindi maagapan, baliw ang kahinatnan. So, yun. Yung talampunay, hindi yan advisable na ilalaga at iinumin. Wala pong ganun. Yan, sa sakit-sakit ng ngipin, pwede yan. Sa mga pero sa akin, pag nabaliw gawa ng depresyon, maibabalik po ba yung isip? Kapag dahil sa depression, ang kailangan mo niyan ay mga psychologist. So, maibabalik yan kung tutulungan ng pasyente yung kanyang sarili. Kasi karaniwan kasi sa nababaliw, ayaw kumain. Pinapakain mo, ayaw. Ang kailang gutom na gutom sila, tsaka sila kakain. So, lalo siyang madedepress. Lalong, kayo nga kung halimbawa, try nyo. Pag nagtitinda kayo, halimbawa, o meron kayong kinocompute, nagutom kayo, hindi nyo mabuo yung kinocompute nyo, para hindi nyo matapos yung inyong ginagawa. Yung pa kayang mga taong may problema sa pag-iisip, sa depression, pag gutom, lalong hindi makakapag-isip ng tama. So, ang taong may depression, kailangan yan kumain sa tamang oras. Laging ganun hanggang sa gumaling. No? Kailangan nasa tamang oras. Hindi nyo masasabi dyan, huwag ka kasi mag-isip na mag-isip. Walang ganun. Kahit mga baliw, nag-iisip yan. No, yung mga nasa kalye, yung mga baliw na pinabayaan na, nag-iisip yung mga yan. May isip pa rin yan, kaya lang hindi nawasto yung kanilang pag-iisip. Hindi nawawala ang pag-iisip. Sino ba naman taong hindi nakapag-isip? Lahat tayo nag-iisip. Kaya, Commander Leon, epektibo po yung sa mata, luminaw paningin ko. Sabi ni Eric Noto Aguilar, o diba? Yan sinabi ko sa inyo kanina, epektibo yan. Kahit nga ako ngayon ang linaw-linaw ng mata. Minsan nakikita ninyo pagka ako nagbablog, nakaganyan na yung mata ko. Dahil magbabasa ako ng comment.
Pero kapag ka ginaganyan, minsan mapapansin nyo sa pag nagbablog ako o nagla-live, ginaganyan-ganyan ko yung kamay ko. Yun, therapy kasi yan mga idol eh. Therapy. Yung mga point, pinipindot mo. So, yun lang yung tinuro ko. Ganyanin nyo lang, tapos ganyan-ganyan lang kayo. Yan, ganyan-ganyan ninyo lang oh. Lilinaw yan. So, Freddy Penesilia, shoutout sa'yo, taga Iloilo. So, ayun yung sinasabi natin mga lods, ano, kung depression, hindi nyo sila pwedeng pagalitan o sabi nyo, huwag ka kasi mag-isip ng mag-isip. Walang ganun. Mag-iisip pa rin yan. Depress nga eh, kaya nga nag-isip, depress eh. Meron bang problemado na hindi nag-iisip, di ba? Hindi lang tayo nakapag-isip minsan ng sobra kung tayo ay masaya. Ang dapat na gawin ninyo sa mga depresyon, pasayahin ninyo. Pag lagi silang masaya, lagi silang busog, malaki yung epekto niyan o tendency na mas mabilis silang makarecover sa kanilang nararamdaman o sa kanilang sakit. Then, kailangan nyo psychologist din. Kasi yung mga psychology, sila yung nakakalam kung paano matutulungan yung mga may depression. Kung mas mainam pa nga kapag depression, kausapin nyo ng kausapin eh. Pakinggan mo lang siya, hayaan nyo siyang magkwento. Kung ano gusto niya ikwento sa mga problema niya dahil depressed siya, hayaan mo lang, pakinggan mo. Kaya lang nakaka-negative. No? Idighay mo lang yan, mawawala yung negatibo yan. Basta matulungan mo lang yung tao kung may kamag-anak kayong ganyan. Hayaan nyo siyang magkwento na magkwento. After niya magkwento, kapag nakita mong nagbubuntong hiningi na yan, mahilig ang depression kasi, minsan, gumaganyan, malalim yung kanilang pagbubuntong hininga. So, ibig sabihin na, masanggi mo yung stand. So, ayun, mga lods, pag mga depresyon, kailangan kausapin nyo ng kausapin, then kailangan magkwento sila. Pag nagkwento at nagbuntong hininga niya, nakikita ninyong yung mata nila tumitingin na sa taas. So, isa sa mga isa sa mga kasanayan. Kapag ang mata nila tumitingin na sa taas, sa kesame o sa malayo, ibig sabihin nun, nag-iisip na sila na gumagaan na yung pakiramdam nila. Pero pag ang isang taong depressed, nakatungo, nakatingin sa baba, tandaan nyo yung isa sa mga kasanayan to sa mga depresyon. Ang mata niya nasa baba, malayo ang iniisip, nakatingin sa baba, ibig sabihin niya, sobrang depressed niyan. Pero kapag umangat na ang mata niyan, tumingin na sa pantay, pantay na ang kanyang tingin, tumingin na sa malayo, medyo recovery na. Pag tumingin na sa taas yan, iniisip na niya na okay na siya. Medyo okay na siya. Tsaka nyo pasukan ng mga nakakatuwang kwento. Yung mga karanasan nyo na, naalala mo ba nang nag-outing tayo o naalala mo ba nung kabataan natin, ganyan, ganito, ganyan. So, unti-unting yung isip niya bumabalik sa dati. Kayo ang tutulong dyan. Tandaan ninyo, timing o tempo, yung ginagawa sa mga nababaliw na nade-depress. Kailangan yung tempuhan. Hindi yan pwedeng yung gusto mo, gumaling siya, gagaling siya. Hindi ganun. Yung gusto mo, yung nararamdaman mo, yung gusto mo para sa kanya ay ipipilit mo. Hindi pwede. Kailangan masunod pa rin sila. Pero kung sa tingin mo mali, hindi pa pwedeng masunod. Pero, paliwanagan mo. Ang kailangan sa mga depresyon, pangunawa at tiyaga. Kapag kabugnutin ka, huwag ka lang tumulong. Lalo ka lang makakapirwisyo at makakadagdag ng mamaya murahin mo pa sa sobrang gigil mo. So, iisipin niya na ganito pala ako, dadaw niya lalo yung sarili niya. So, dun siya, mawiwindang lalo yung pag-iisip niya. Sa depresyon, timing. Kailangan dyan, unang-una, pagka may depress sa isip ang tao, depresyon, at nawawala na sa kanyang sarili, hayaan mo siya, pagkwentuhin mo kung ano-ano man yung sinasabi niya, nakikita niya yung demonyo, na nilalapitan siya ng mga anghel, o nakita niya yung hari ng engkanto, anuman, no? Nakakita siya kung saan nakabaon yung kayamanan. Kasi ganyan pag depresyon, kung ano-ano sinasabi. Parang napaka-misteryoso ng dating. Pero hayaan nyo lang siya magkwento ng magkwento, sakyan nyo lang siya. Then, kapag napagod na yan magkwento, susunod na ikikwento niya yung problema niya sa buhay. Mawawala na siya dun sa pagpapantasya kasi naubos na yung kanyang kwento. Naubos na. Babalik yan sa realidad. Tandaan natin kung ang tao, pagka may depresyon, naglalayag ang isip niyan.
No, katulad ng mga bagong nag-aaral ngayon ng ng spiritual, yung mga baguhan sa spiritual ngayon, ganun yung mga isip niya, naglalayag, mga pantasya. Pero kapag yan ay mga nangatuto na, bumabalik sa realidad yan, yung isip nila na iwawasto na. So ganyan din po yung mga depresyon. Siguro may depression tong mga master na to, mga batang master na to, no? Sa tingin ko ganun. Baka depressed to, tas napasok sa spiritual. Kaya mga ganyan, master. So yun, no, mga idol, kapag may depresyon ng isang tao, hayaan nyo siyang magkwento kung ano man, naglalayag yung isip niya. Kung sinasabi niya siya ay pulis pang kalawakan, hayaan nyo siya. Hayaan nyo lang. O kamag-anakan niya yung Star Wars, sige lang, hayaan nyo. Then after niya, ng kanyang mga kwento, pag naubos lang ang kwento niyan, babalik yan sa realidad. Yung isip niyan, ikikwento na niya yung mga problema niya, yung mga ganito. Pero may halo pa rin. May halo pa rin na kung ano-ano. No? So, yung kapag ka gano'n na, bumalik na siya, ang lagi mo sasabihin, wag mo siyang bibigyan ng negatibo. Yung wag ninyong sasabihin yung salita na maidadaw niya ang kanyang sarili. Yung salitang kawawa ka naman. So, bakit alam ko yung mga ganyang klase ng kaaralan o kasanayan? Iyan ay pag-aaral ng mga psychologists. Kasi noon mga idols, mahilig akong umattend ng mga seminar nung nasa NGO pa ako. Sa hindi nakakalam, nagtrabaho ako sa NGO noon. Kung i-search ninyo, hanapin niyo KNK, Kokyonaki Kodomotachi. Ako po ay educator dyan. Nag-i-educate ako ng mga batang lansangan, street families, o tinatawag nating CICL, Child in Conflict with the Law. Yung mga bata na nakukulong o mga batang indibinido na tinatawag. So kami nagpa-process ng transfer sa Boys Town, maibalik sa pamilya o under custody ng kanilang pamilya na hindi bagay na nakukulong na kasama ng mga adult o hiwalay na kulungan para dun sa mga minors, na kapwa nila minors ang kasama. O kaya naman ay tinoturn over namin sa bahay ang ampunan kung wala na siyang pamilya. So kaya ganito ako magpaliwanag at magsalita pagdating sa mga pag-uugali o concern sa mga mental health na tinatawag. Kasi iyan ay kasanayan na inaatinan namin sa training seminar, no, yung mga ganyang klase ng tinuturo sa amin na i-apply sa aming sarili para kapag na-encounter namin yung mga stress, alam namin yung isasagot, no. So iyan, kaya ako na ibabahagi sa inyo, yan ay katotohanan na makakatulong sa inyo, sa mga taong nakakasalumuhan ninyo na may problema sa pag-iisip. Dahil yun nga, no, yung sinasabi nating may malaking problema at bumigay ng kanyang kaisipan. Kaya kapag sa tingin ninyo pakikinggan na nila kayo naman ang magkwento, makikinig na yan. So naaalala mo ba nung kabataan natin, ganyan ganito, yung mga masasayang alaala ang ibibigay ninyo? Wag ninyo silang ida-down na sasabihin nyo yung salita na kawawa ka naman. Kahit sino, kahit yung may problema sa buhay, wag nyo sasabihin ng kawawa ka naman. Dinadown nyo yung tao at minamindset nyo sa kanila na kawawa sila. Yun yung binigay ng bibig mo eh. Sa tingin nyo ba magandang payo yung sasabihin mo sa isang pulubi? Kumain ka na? Hindi. Siyempre sasabihin niyan, hindi pa po. Ba't hindi ka pa kumakain? Kasi po walang nagbibigay sa akin eh. Wala akong pambiling pagkain. Tapos sasabihin ninyo, kawawa ka naman. So yung sinabihan ninyo, tignan nyo, pansinin ninyo. Ano ang nakikita ninyo sa emosyon ng isang taong sinasabihan ninyo ng kawawa ka naman? Di ba yumuyuko? Bakit yumuyuko? Nahihiya sila sa kanilang sarili at minamindset ninyo sila, no? Itinatatak nyo sa kanilang kokote na kawawa sila. Idinadown ninyo lalo yung tao, hindi nyo po natutulungan. Kung sa emosyon ninyo, kasi kung bakit alam ko yan, no? Sinabi ko nga lagi ako, nasa NGO ako dati. 2 departamento ang nilipatan ko. Nanggaling ako ng socio-legal at socio-component. So magkaiba yung socio-legal component at socio-component. Yan po ay trabaho ng mga tinatawag na social worker. Yan po ang mga kasama ko. Iba yung socio-legal component at social component. Magkaiba yan. Yung dalawa na yan. So kasama namin sila dun. Kasama namin din sila sa training. So kami mga tinitraining din. Pero sila mga professional na. Pero hindi ko ipinagmamalaki sa inyo. Totoo yan.
kung alam niyo yung MSF, NGOs, Medicine Sans Frontieres Belgium, educator po ako dyan noon. No? Sa KNK, naging educator po din ako. Kokyonaki Kudomotachi, Japan. So, search ninyo, try nyo sa Google, Kokyonaki Kudomotachi, Japan. Then, yung MSF, Medicine Sans Frontieres Belgium. So, yan, educator ako dyan. Dyan ako natuto ng gender and sensitivity. Nagkakandak kami ng alternative activities sa mga jail, sa mga poor area, tawag dito, mga katulad sa Payatas, ano, dyan sa Payatas, nag-ano kami dyan, sa mga nanay, nagtuturo kami ng mga family planning. So yan, yung noon, tinuturo namin yung paglalagay ng IUD, yung mga ganyan. Tapos sa HIV/AIDS, kung paano ito nakukuha, ano yung sistema na nangyayari dito, kung ito ba'y nakakahawa, sa anong pamamaraan. So yun po yung mga tinuturo namin noon nung nasa NGO. Kaya may kasanayan ako pagdating sa pagbabasa ng isip ng tao, lalo na kung ito ay depressed. No, kasi lagi namin nakakasamuha yung mga depressed na tao. Kaya iyon yung pinapayo ko sa inyo pagdating dito. Ito ay kasanayan at ilang taon ako dyan. 5 years po ako sa KNK. Sa MSF naman ay 2 years mahigit ako sa MSF. So nung umalis na ako sa MSF, transfer ako ng KNK. No. So ayun, marami sana akong NGO na gustong puntahan noon sa bahay tuluyan. Marami iba, bahay tuluyan, may ano pa, hindi ko na ganong maalala, basta napakarami niyang bahay ampunan na yan. So yun, naibahagi ko lang sa inyo, kaya yung naiintindihan ko yung aking sinasabi na pagdating sa depression, napakadelikadong senaryo niyan kung kayo ay tutulong. Huwag kayong magsasabi ng mga bagay na negatibo na ikabababa lalo at stress o kaka-depress pa ng isang tao, lalo nyo lang silang i-dinadown. Sa halip ay puro positibo ang inyong sasabihin o kasaya-saya sa isang tao. Kahit hindi po sa mga depressed, kahit sa kanino, kahit sa kamag-anak ninyo, huwag nyo sasabihin ng batang nadapa na kawawa ka naman. No? So, sa gender and sensitivity, tinuturo yan kung ano yung tamang pagtawag sa mga saari. Bata pa lang, tinuturuan siya. Inayo ko lang idagdag kasi baka po tayo ma-restrict. So yun mga idol, yung mga ganong klase ng salita hindi nakakatulong sa mga nade-depress, lalong-lalo na sa mga bata. Tandaan natin na ima-mindset natin sila ng mali. No, kapag yung salitang kawawa, lagi nating sinasabi is yun yung nagiging tingin nila sa kanilang sarili hanggang sa kanilang paglaki at nawawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Kasi lagi nyo binabanggit yung salitang kawawa eh. Pagka binabanggit yung salitang kawawa, sinisiksik nyo sa isip nila yon. Lalo na yung salitang bobo. May mga ganyang magulang na naririnig ko eh. Na sinasabihan nila yung bata na nagkamali. Nasabi nila, ang bobo mo naman. So yung ganun salita, iniisip ng bata, bobo siya. So hindi na niya gagalingan sa pag-aaral. Kasi sabi ng nanay ko, bobo ko eh. So yun, tandaan po natin, hindi po yan nakakatulong yung mga negatibong salita sa ating sarili. In spiritual, paano naman natin i-apply sa spiritual? Ang negatibong salita ay nagdadala ng kamalasan sa ating buhay. Lalo na yung salita na malas. Huwag niyong binabanggit yan. Salitang malas at salitang wala na kayong pera. So pagka sinabi niyo yung dalawa na yan, yan yung mangyayari sa inyo. Sa halip pa, ang inyong sasabihin kapag wala na, kapos ang budget. Yung pwede yun. Kulang ang budget. Pero yung sasabihin yung salitang malas, hindi po tama. Tsaka yung mga masasakit na salita na ibinibigay ninyo sa bata. So, bukod sa mina-mindset nyo na sila doon sa ganong salita, pag sinabing bobo ka, bobo na talaga ang isipin nila. Hanggang paglaki nila, dala-dala nila yun. Then yung salitang ganon, negative yun eh. Hinahatak natin yung negatibo. So, isa yan sa nagpapabagal ng yung mga negatibo na salita, nagpapabagal ng pag-asenso ng ating
kabuhayan. So, dapat lagi kayong positive na tinatawag. Apektado din ang spiritual sa mga negatibong salita. Dahil yung mga negatibong salita ay hindi dapat natin ina-apply sa loob ng ating bahay. So, yun isa lang sa maibabahagi ko sa inyo na hindi man tayo nag-uurasyon ngayon, isa sa mga kasanayan na dapat lagi natin tatandaan na yung mga negatibong salita ay hindi magandang ina-apply natin sa ating bibig araw-araw o lumalabas sa bibig natin dahil humahatak tayo ng salitang malas. So, yun ay hindi natin dapat pinabanggit, lalo na yung salita na yan. No, hindi po dapat binabanggit o sinasabi yan. Meron mga tao na nadapa. Sabihan niya yung tao, malas ka talaga. So, nauntog ang malas naman. Nawala ng pera, ganun pa rin ang sasabihin. Kung ano man, naging bukang bibig nyo na yung, baliktarin nyo na lang, sabi nyo, swerte talaga. Matatawa na lang kayo pag nauntog kayo, sinabi nyo, swerte naman. So, ganun, matatawa na lang kayo pagka sinabi swerte, kasi alam nyo na kung anong totoo eh. Diba? Mas nakakatawa, nauntog ka na, sinabi mo pa, swerte. Mas sinahatak mo yung swerte. Kapag laging yung swerte ang sinasabi mo sa bibig mo, yung swerte ang lalapit sa inyo, hindi nyo na kailangang hanapin yan. Kasi naging pananaw nyo sa buhay ang salitang swerte. At laging bigkas ng bibig nyo salitang swerte. Pero kapag yung kabaliktaran ng swerte ang inyong binabanggit, yun yung laging mangyayari sa inyo. At yun yung tinatawag ninyo. So negative yan. Kaya meron po tayong tinatawag na epekto sa ating pag-i-spiritual. Anong take positive? Baka think positive, Julius. Loko mo tayo eh. So, yun lang mga lods sa ang bagay na may babahagi ko. Hindi man tayo nag-spiritual, may mga kasanayan ng mga bahagi katulad ng herbal medicines, alternatibong pamamaraan na kapalit ng mga orasyon na hindi naman bagay laging ginagamit. Kung hindi na talaga kaya, tsaka gamitan ng orasyon. So, yun lang. No, so, ayun, hindi na natin patagalin at 8:25 na. Hindi na tayo at mga kasama ko dito, yung mga anak ko, magkakainan na ako na lang hindi. Ano, natapos mo na? Kunti na lang. So yun mga lods, yung bagay na ibinabahagi ko, lagi nyo lang tatandaan yun at isang malaking bahagi makakatulong sa inyo yan. No, so yun, hindi na natin patagalin yung ating video at tayo ay Tom Jones na 8:25 mag-8:30 na. Bahaging kailangan na natin kumain. Yun lang ang isang laging mahalagang masasabi ko sa inyo ay lagi lang tayo magtiwala sa amang katastaasan. No, sa bago matulog, magpasalamat sa lahat ng biyayang dumating sa inyo. Maging sa biyaya ng inyong buhay, na buhay kayo buong maghapon at inabot pa kayo ng gabi. Kinabukasan na naman, doon kayo hihiling. Ang paghiling sa mga biyaya sa umaga. At yung mga bagay na itinuro ko kanina, nung share ko, yung tungkol dun sa mga sakit ng material, i-apply nyo yan, lalo na bukas ng umaga yung lemon, tsaka yung olive oil. Kailangan yun, wala pang laman yung sikmura ninyo, inumin nyo na. Kasi maraming may problema sa sakit sa bato. So, yan, isang bahagi na maibibigay ko sa inyo. 1 week lang o 2 weeks lang, durog yung bato sa loob ng inyong bato. Kaya lang, napaka-update, napakasakit nun. Tiis-tiis lang hanggang sa kayo'y gumaling. So, yun lang, mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga idol. God bless you more. Ingat po kayo palagi.